we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Yes, good morning sa'yo, partner. Welcome back. Oo nga eh. Parang pinakamahalagang lokal na balitang nasa isip ko. Ay, mamaya may magkakasama ka, partner. Yes, nako, makakausap natin mamaya si Morning Sunshine, Shaira Diaz ng UH at si Sparkle Beauty, Arat San Agustin. Ng EB. Yes, Eat Bulaga host. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, bababa ang bayarin sa kuryente ngayong Enero ayon sa DECORP. Good news daw ito para sa mga consumer. December 2023 nang ipatupad ang 80 centavos per kilowatt hour na pagbaba sa singil sa kuryente. Samantala, nakahanda na rin ang DECORP sa automatic load dropping na nararanasan sa Meralco at NGCP feeders. Umuuga at butas-butas na tulay sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan, peligroso umano sa mga residente at motorista. Naka-alerto, Claire Lacanilaw. Kahit peligroso, napipilitang dumaan ang ilang residente at motorista sa tulay na ito sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Mahigit 3 dekada na umanong idinadaing ng mga residente ang problema sa tulay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito naayos. Umuuga na umano ang tulay at may kalumaan na rin. Kaya panawagan ng ilang residente na sana maayos na ang tulay. Parang natatanggal na yung mga yung mga tabla. Kailangan na po talagang gawin para maging safe yung mga tao na dumadaan. Gumagalaw po yung tulay namin. Natatakot kami na baka masira sa gitna. Luma na yung mga bakal niya po. Bilang pansamantalang solusyon, tinatapalan ng pinagtagpi-tagping kahoy ang tulay upang maiwasan ng aksidente. Nagtulong-tulong na rin ang barangay para tabunan ang daanan malapit sa tulay. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang tuluyang masolusyonan ng problema. Natakpan-takpan lang namin, ma'am, ng mga tabla. Humihingi-hingi kami para matakpan lang yung butas. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng barangay sa lokal na pamahalaan para sa pagsasaayos ng tulay. Sana mabigyan nila ng pansin sa mga konstituen namin, nahihirapan na sila dahil butas-butas na. Umuuga pa, ma'am. Hindi na rin advisable, lalo na't gabi. Talagang minsan yung gulong ng tricycle papasok, naipit pa dun sa kahoy. Kaya ang recommendation ko sana, mabigyan ng pondo para alis magawa. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 500 hektarya ng palayan sa Mangaldan, Pangasinan hindi natamnan dahil sa problema sa patubig. May ulat si Russell Simorio. Kinailangan pang gumamit ng water pump ang mga magsasaka sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan kahit katabi ng kanilang palayan ang irrigation canal. Galing sa Sinukalan River sa Santa Barbara ang patubig, nakakaunti na rin dahil sa epekto ng El Nino. Yung tubig pag maliit, ang ilibit niya mababa, hindi sasampa sa lupa. Dahil sa problema sa patubig, mula sa 150 hektaryang taniman sa barangay, nasa 40 hectares lang ang natamnan ngayong second cropping. Hindi na nagtanim ang maraming magsasaka sa pangambang malugi. Ayon sa Municipal Agriculture Office, mahigit 500 hektarya ang hindi natamnan. Marami kasing sakahan sa bayan ang walang direktang access sa irrigation canal. Pag dry season, sir, yun lang po ang nakaprogram sa atin kasi po yung iba ay wala po silang irrigation. Hindi sila nadadaloyan ng irrigation. Inaasahan na ng LGU ang mababang rice production sa umpisa ng anihan sa Marso. Meron daw buffer stock ng hybrid seeds sakaling interesado ang mga magsasaka na bumalik sa pagtatanim ng palay. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.
Dahil sa dami ng supply, panindang repolyo sa Santa Catalina, Ilocos Sur, mabibili na lang sa 4 na piso kada kilo. May ulat sa Ivy Hernando. Atrasado na ang pagtatanim, nalugi pa sa anihan. Ganito ang sinapit ng ilang magsasaka sa Santa Catalina, Ilocos Sur, ang bayang tinaguriang Vegetable Bowl of the North. Sabay-sabay raw ang anihan, kaya mataas ang produksyon. Kaya ang farm gate price kapag malaking volume ang aangkatin, bagsak sa 4 pesos kada kilo. Kapag paunti-unti, umaangat lamang ng ilang piso ang kada kilo. Baduy-baduy ti mangala, basi-basi mangala kasi ti presyo. Sangapulo kasi 12 kasi ang dami ko. Lugi man, pilit na raw ibinebenta ng mga magsasaka ang produkto. Dahil kung hindi pa aanihin, maaaring magkabitak-bitak na ang mga repolyo o di kaya'y tuluyang mabulok. Hanggang mabrot ma'am, ti gasos no 4 o 5 hanggang mabrot. Mano amin na ti gaso ay puno minti nasuro sa nga gaso. Bagsak presyo na rin ang cauliflower sa halagang 14 pesos kada kilo. Hindi na maibenta, kayang iba ipinamimigay na lang. Sa Barangay Tamurong, nagsagawa na kamakailan ng pulong ang mga magsasaka at traders kaugnay sa magkakaibang presyo ng pag-aangkat. For example, kung 10 pesos na. Huwag nang ibahin, huwag nang ibaba, huwag nang itaas. Hangad daw nila itong masunod, pero nakadepende pa rin daw ang kalakalan sa law of supply and demand. Gusto naman nilang talagang magtanim ng mga gulay para umangat ang buhay, pero wala ang presyo. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa ibang balita, mga kapuso, patay ang 5 taong gulang na batang lalaki matapos malapnos dahil sa nilarong alkohol sa Banna, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng otoridad, naglalaro ang biktima kasamang kapatid sa may basurahan. Sinindahan daw ang itinapon sa basurahan na 1 galon ng alkohol at doon nagliyab at sumabog. Sa lakas ng apoy, nalapnos ang tiyan at paa ng biktima. Hindi raw agad dinala sa ospital ang biktima at nilapatan lang ng paunang lunas. Pero kinaumagahan, nagsuka ang biktima kaya dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, hindi naman daw nasugatan ang kapatid ng biktima. 43 anyos na barangay kagawad sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos barilin sa ulo. Suspect, arestado matapos masugatan ng makipagbalitan ng putok sa mga rumespondeng pulis. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagparada ng isang SUV sa isang convenience store sa bahagi ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang 4 na lula ng SUV, kabilang ang barangay kagawad na si Romeo del Campo. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nakatambay sa isang kanto na tila may hinihintay. Maya-maya pa, makikita ang pag-alis ng SUV habang nag-aabang sa kabilang kalsada ang lalaki. Makikita rin ang pag-overtake ng lalaking sakay ng motorsiklo sa SUV at ang pagbaril nito sa isa sa mga sakay ng sasakyan na si Kagawad del Campo. Ayon sa pulisya, nagawa pang banggain ng driver ng SUV ang sinasakyang motorsiklo ng lalaki hanggang sa natumba ang sospek pero nakatayo pa rin at tumakas. Makikita rin sa CCTV ang habulan ng sospek at mga rumesponding pulis. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. From the place na encounter, nakaabot pa siya ng almost 1 kilometer at doon niya na siguro naramdaman yung tama ng paa niya at doon siya natumba. At doon natin siya na-aresto. Bantay sarado ngayon sa ospital ang sospek na tubong Candelaria, Quezon. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Deo Kilan, 30 anyos at wala pa siyang pahayag. Kasama ng biktima ang kanyang kinakasama, anak at bayaw na mangyari ang pamamaril. Ligtas sila sa insidente. Blanco ang kaanak sa motibo sa pamamaslang. Wala raw kaaway o banta sa buhay ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Maayos na panahon asahan ngayong araw sa Northern at Central Luzon. Narito ang report. Mga kapuso, maayos na panahon ang mararanasan ngayong araw sa halos buong Northern at Central Luzon. Sa kabila niyan, asahan pa rin ang mahinang ulan sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora.
Ngayong umaga, base sa rainfall forecast ng Metro Weather, pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang pangpanig ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Ayon pa sa Pag-asa, ang pag-ulan ay epekto pa rin ng hanging amihan habang easterlies ang umiiral sa Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, Batanes at Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Mga kapuso, nakahanda ng listahan ng mga pangalan na ibibigay sa bawat bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2024. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang Aghon, Butchoy, Carina, Dindo, Enteng at Perdi. Kung sakali mang maubusan ang pangalan dahil sa dami ng bagyo, may mga nakahanda pa ring auxiliary list ang ahensya. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang Pinoy na nagtatrabaho sa Japan ikinuwento ang karanasan sa nangyaring magnitude 7.6 na lindol. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na tumama sa Central Japan. Maraming gusali at istruktura ang nasira at natumba. Ramdam ng ilang overseas Filipino workers sa Japan ang bagsik ng lindol. 3 buwan ng trainee sa Japan ang 23 anyo sa si J. Victor Ferrer na tubong Orbis Tondo, Pangasinan. Nakabase siya ngayon sa Nagoya, ilang kilometro ang layo sa Ishikawa na epicenter ng lindol. Kwento niya, biglang gumalaw ang tinutuluyan nilang apartment habang nagluluto ng panghanda para sa bagong taon. Sineselebrate lang din yung New Year. Nagluluto. Biglang automatic kasi yung andito, yung cellphone pag may paparating na earthquake, ganun, tutunog yung yung phone. May mensahe siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Dito na safe na safe, tas huwag po kitang mag-alala kasi okay naman yung kalagayan ko dito ngayon. Ramdam din ng OFW na si Jeline Beltran na tubong Alcala, Pangasinan ang lakas ng lindol sa Japan. Ipinakita niya sa news team ang bahay na tinutuluyan nila sa Nagoya. Buti na lang at hindi raw ito gumuho sa nangyaring lindol. Yung as in sumasaya itong bahay, yung nagsiswing na ganun. Buti na lang, itong mga bahay dito sa Japan, hindi sa basta-basta nasisira ng lindol. Matatag yung pundasyon ng mga bahay. Sa statement ng Department of Migrant Workers, handa sila sa immediate assistance para sa mga OFW na lubhang naapektuhan ng lindol. Maaring makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office na nakabase sa Osaka. Activated na rin ang Healthline. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Volume ng basura sa Calasiao, Pangasinan tumaas ng 30% sa pagpasok ng bagong taon ayon sa Menro. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sa mga larawan ng Calasiao Market Division, makikita ang tambak ng basura sa pamilihang bayan. Kuha ito noong bagong taon matapos dumagsa ang mga mamimili. Agad naman daw itong nilinis. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, tumaas ng 30% ang volume ng mga nakolektang basura kasabay ng pagsalubong ng bagong taon. Kaya mas pinaigting daw ang waste collection at segregation para hindi maging problema ang basura. Tinupok ng apoy ang isang storage facility na naglalaman ng mga bentang souvenir sa Basco, Batanes. May lawak na 144 square meters ang storage facility at tinatayang mahigit 4 million pesos ang naitalang pinsala sa sunog. Nagbayanihan ng mga residente upang mabilis na maapula ang apoy. Umabot sa 1 oras bago naapula ang sunog. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makakasama natin si Nagkapuso Morning Sunshine, Shaira Diaz and Sparkle Beauty Ara San Agustin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, a very radiant and beautiful day ang bati namin sa inyo ngayong umaga dahil sa dalawa nating espesyal na bisita. Araw-araw natin silang pinapanood at inaabangan dahil na rin sa galing nila sa hosting at amazing personalities. Mga kapuso, let's welcome Ara San Agustin at Shaira Diaz. Yay! Magandang umaga mga kapuso! Hello! Lahat ang pinakamasaya! Good morning and welcome
to Mornings with GMA Regional TV, North and Central Luzon. Shaira Diaz, Morning Sunshine, unang hirit. Unang hirit. And of course, Ara San Agustin, It Bulaga host from acting. Paano ba kayo nalinya into hosting? Ara? Ako po siguro, nag-start po ako sa Taste Manila. Yung yes, digital show namin about food exploration. Before ako nag-Taste Manila, nag-guest muna ako sa Taste Buddies. Yes. And then from Taste Buddies, ayun, nanganak siya, nag-offspring siya na show, kinuha nila ako. And then after Taste Manila, na-stop kami because of the pandemic, unfortunately. Tapos, eto, Eat Bulaga. Nag-guest ako sa Eat Bulaga for a few times lang, tapos biglang nagtuloy-tuloy na siya. Ginagalingan mo kasi. Kailangan ko gipit. Hindi, joke lang. Talaga. Si Morning Sunshine naman, Shaira, paano ka napunta sa hosting? Ginest ako ng I Believe, kasi host din po ako sa I Believe. And then, hanggang sa nagustuhan nila ako, ginalingan ko rin talaga kasi kailangan. Tapos sa unang hirit din, palagi nila ako kinukuha as a remote guest host hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya kasi nga yung mukhang nagustuhan nila yung energy ko, di ba, na talagang Morning Sunshine, ganun. So, ayun na po, awa ng Diyos, naging regular na rin po ako sa unang hirit. So, yun po. Ito nga, marami sa inyong fans ang gustong marinig ang inyong boses. In hosting, gusto nyong batiin sila in different way. Parang Eat Bulaga style and unang hirit style na pagbate. Okay, sino bang gustong mauna? Ikaw na. Eat Bulaga style, Ara. Ikaw muna. Wala ka mga boses. Yung kanto kasi. Magandang umaga, Pangasinan! Heto na ang mga papremyo! Papremyo kagad. Mga big prize. Okay na. Magandang umaga mga kapuso! Para sa mas masaya at mas makulit na umaga, tumutok na kayo sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Grabe yun Pilit na pilit. Full spill yun Okay, hosting to acting. May kanya-kayong programa. Kwentuhan nyo naman kami sa mga roles nyo dito. Si Ara sa Black Rider. Anong role mo dito and pakikwento naman kung anong ginagampanan mo dito? Ang pangalan ng character ko sa Black Rider ay si Joanne. Si Joanne ay yung fiancé ni Paeng, played by Mateo Guidicelli. Si Joanne, ano siya from a Chinese family siya, and very strict yung family niya. Parang meron silang, yung great wall, pero very strict lang talaga, very protective yung parents niya kasi solo child siya. Tapos, paano ko pa siya sasabihin without giving so much away? Magkakaroon lang ng trahedya rin sa buhay ni Joanne, na magkakaroon ng malaking impact kay Paeng. Si Shaira naman, Lovers Liars, di ba? Yes. Ako po dito si Nika Aquino. Isa po akong architect. Isa po akong achiever, go-getter, mataas yung pangarap sa buhay, and matapang. Hindi siya natatakot na kalabanin yung mga lalaki sa workplace niya kasi merong may workplace discrimination na experience si Nika dito. And then para kasi siyang merong mini love triangle kami ni Yasser dito, ni Miss Claudine, at saka yung character ko. Lastly, anong message nyo sa inyong fans at saan kayo pwedeng i-follow? Shaira siguro. Sige. Ayan mga kapuso, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa lahat ng shows ng GMA. Sa I Believe, syempre, sa Unang Hirit at sa Lovers and Liars. Maraming salamat po dahil inaabangan niyo po kami palagi. At sa pagmamahal at walang sawang pagsuporta, pwede niyo po akong i-follow sa aking social media accounts at Shaira Diaz _ sa Instagram, sa X, sa YouTube. Meron din ako. Mag-subscribe kayo sa channel ko and sa Facebook, Shaira Diaz. Okay, X na nga pala, X no? Hindi na. na nga pala Twitter. Ara. Yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming dalawa ni Shaira at sa mga programa po na kinabibilangan namin. Kung wala kayo, wala rin po kami. Hindi na tatakbo yung mga shows namin. So, maraming salamat po talaga and na-appreciate po namin ang bawat isa sa inyo, ang oras po ninyo, ang effort po ninyo sa pagsuporta.
Ayun lang. And sana ngayong taon ay masaya kayo and healthy ang mga pamilya po ninyo. You can also follow me on my social media platforms at Ara San Agustin on Instagram, at X, and TikTok at Ara San Agustin _. Okay, salamat. Thank you. Maraming salamat, Shaira at Ara. Ingat kayo palagi. Sa ibang balita, aeroplano sa Tokyo, Japan, nagliyab matapos sumalpok sa Coast Guard plane. Tunghayan sa Globalita. Mahigit 300 pasahero ang kinailangang ilikas matapos magliyab ang Airbus sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Sa video, maririnig ang ilang pasahero kasama na ang mga bata na nagkukumahog palabas sa aeroplano noong January 2. Sa inisyal na report, nakabanggaan sa runway ng Japan Airline Flight 516 ang isang Coast Guard aircraft na tutulong lang sana sa mga biktima ng lindol. 5 sa 6 na crew ng eroplano ang nasawi. Sa Japan pa rin, labis na naapektuhan ang Ishikawa Prefecture. Kabilang sa mga gumuho ang ilang shrine at traditional Japanese gate. Matapos yanigin ng 7.6 magnitude na lindol ang Central Japan. Tinatayang libu-libong ari-arian ang napinsala ng lindol, kung saan aabot naman sa 55 ang nasawi. Pinangangambahang may mga naipit pa sa guho, habang nangangailangan ng food supplies ang mga survivor. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Running Man Philippines Season 2 coming soon sa GMA. Tunghayan sa report. Umere ang unang season ng show noong 2022 at parte ng mga contestants o runners ng show ay sina Ruru Madrid, Glyza De Castro, Micael Daes, Angel Guardian, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez at Buboy Villar. Ang Running Man PH ay ang local adaptation ng longest-running South Korean reality game show na Running Man, kung saan binibigyan ang mga contestants na runners ng iba't ibang tasks at tanghali ng mananalo bilang ultimate runner. Sa behind-the-scenes pasilip pa lang, kaabang-abang na ang bakbakan ni Ruru Madrid at Ryan Eigenman sa Black Rider. Ngayong bagong taon, sunod-sunod ang mga pasabog na eksena sa full-action series na Black Rider. Ang karakter kasi ni Ryan na si Dante Aguilero ang magiging susi para malaman ng karakter ni Ruru na si Elias ang katauhan ng mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Sumama sa biyahe ng full-action series na Black Rider, Lunes hanggang Biyernes 8 p.m. sa GMA Prime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 150th anniversary ng isang ancestral house sa Vigan City ipinagdiwang. Tunghayan sa reports. Isang napakalaki at napakahalagang kabanata ang ipinagdiwang sa isang century-old house sa Vigan City. Nagsagawa ng ritual at blessing. At sa malawak na sala ng bahay, muling sinariwa ng mga angkan ang kanilang alaala sa ancestral house at sa kanilang lola Angela Versosa Villanueva na nooy tagapagmana ng bahay. She was a very religious woman. She woke up at dawn, we would walk to church. May musical performance at mga naibahaging tula na isinulat sa Iloco. Ako ay ito'y nga unay na. Ito'y ay ayatim abunga. Ito'y alpad mo, gumaw-gawawa. Ang Heritage House ang isa sa mga ibinida noon upang maideklarang World Heritage Site ang Vigan City. Naging tahanan nito na maraming pelikula at teleserye. Batid ng angka ng mga Versosa ang malaking kontribusyon sa pangangalaga ng heritage houses, hindi lamang sa turismo, kundi sa pagpapanatili ng mga bahagi ng ating kasaysayan. Ang importante, mapanatili siyang heritage, kung paano siya noong unang panahon. Because they are vital in ensuring that future generations can continue to appreciate and learn from our past. Isang hakbang na nais gawin ng mga Versosa ang matulungan ng ibang ancestral homeowners sa pangangalaga ng mga lumang bahay. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. 38 anyos na tumatayong breadwinner ng kanyang pamilya na bigyan ng pag-asa na magkaroon ng sariling bahay. Atin siyang kilalanin sa report. Simula nang mamayapa ang mga magulang,
Tumayong breadwinner na ng kanilang pamilya ang 38 anyos na si Ronald Monse mula Barangay Dumampot, Asingan, Pangasinan. Sama-samang naninirahan sa isang bahay ang 6 na magkakapatid. Pilit na binubuhay at tinutustusan ni Ronald ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Isa umano sa kanyang pangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Sa pamamagitan ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino program, nagkaroon siya ng pag-asa na magkaroon ng bahay kahit sa murang halaga. Kahit paunti-unti niyang bayaran, ay mayroon siyang maituturing na sariling bahay. Mahirap sa amin kasi 7 kaming magkakapatid. Hindi naman natin masasabi kung anong balang araw magkakaroon ng idwan dahil hindi nga natin sariling bahay yon. Kaya ayun, gusto ko man magkaroon ng bahay, wala din akong sapat na pambili or pangtayo ng bahay. Layo ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino program na matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng disenteng tahanan sa abot kayang halaga at mababang interes. Layo nito na mabigyan ng solusyon ang problema ng ilang pamilyang Pilipino na walang sariling bahay. Aabot sa 10 condominium ang target na maipatayo sa Asingan sa loob ng 5 taon. Ang pinaka-target market po natin dito ngayon is mga low to middle income. Lahat po dapat ng gustong mag-avail ng pabahay nito is dapat po sila ay Pag-ibig member. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Ring Out the Falls, Ring in the True by Alfred Lord Tennyson, an English poet. He was an outstanding poet during much of Queen Victoria's reign. Abangan! Nako, marami Bukas. ba kayong nakain ng holiday season? Ikaw, marami ka bang nakain? Hindi, masyado eh. Nag-lechon pa? Wala. Pag ikaw kasi nag-prepare, di ba, parang busog ka na sa pagluluto pa lang. Sa pag naamoy mo yung mga inihahanda mong putahe, hindi ka nakakain na ng marami. Ako mansanas. Talaga lang. So nakapag-diet ka, partner? Oh, mansanas, yung kinakagat ng lechon. Doon muna ako sa mansanas bago ako lumantak ng lechon. Ah, okay. Balik Alindog Workout! Ibabahagi ng isang fitness coach bukas sa Mornings with GMA Regional TV. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Turida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.